Ika-271 kabanata, sa pagpapatuloy. Nang inig ang hangin sa paligid nang magsimulang maglabas ng matinding enerhiya si Palm Emperor. Bahagyang nakataas ang kanyang ulo, ngunit sa ilalim ng kanyang mga balahibo ng mata, unti-unting lumiyab ang isang nakapangingilabot na liwanag mula sa kanyang mga mata. Hinayla niya ang lahat ng panloob na enerhiyang dumadaloy sa kanyang buong katawan, at nag-iwan lamang ng sapat upang hindi maapektuhan ang kanyang teknik sa paggalaw. Habang unti-unting numinipis ang panloob na enerhiya ni Baek Sang-won, maging ang kanyang presensya ay dahan-dahan ding naglaho sa paningin ng lahat, tila ba siya ay naging isang maamong anino. Ngunit ang kawalang yun ay mabilis na napuna ng isang napakalamig at matinding layuning pumatay. Habang dumadaloy ang bagsik na yun sa kanyang mga ugat, lalo pang bumilis at naging pino ang kanyang mga galaw. Mabagal na huminga ng malalim si Palm Emperor. Sa kanyang isip, malamig niyang naibulong. Wala itong pinagkaiba noon. Bumabalik lamang ako sa panahong yon, sa espada. Dahan-dahan niyang itinaas ang hawak na espada sa hangin. Naningkit ang kanyang mga mata habang nakatitig sa talim nito. Ipinagkakatiwala ko rito ang lahat. Ang enerhiyang umaabot mula sa kanyang espada ay hindi biglang lumakas ng marangya, at ang kanyang mga kilos ay walang anumang labis na palamuti. Sa halip, isang daloy ng teknik na walang matukoy na simula o katapusan ang patuloy na damaloy ng walang anumang pagkaantala, mabilis, hino, at walang awa. Swoosh! Crack! Sa isang pikit mata, isa-isang nahiwa ang mga katawan ng kanyang mga kalaban. Bago pa man nila may pagtanggol ang kanilang sarili, bumagsak na ang kanilang mga wasak na katawan sa buhanginan. Bumakas ang matinding kaseryosohan at malamig na pagpatay sa mukha ni Palm Emperor. Habang paulit-ulit na nagpapatuloy ang daloy na yon, muling nabuhay ang mapulang layuning pumatay sa kaibuturan ng mga mata ni Baek Sang-won. Nanlilisik ang kanyang mga mata, bakas ang bahagyang pait at matinding pananabik sa kanyang ekspresyon. Napakatagal na, mula nang muli kong maramdaman ang pakiramdam ng paglalakad sa hangganan ng kamatayan. Lalong umiksi ang galaw ng kanyang espada, at lalo pang naging payak ang bawat kilos nito. Ngunit ang layuning pumatay na nakapaloob sa pagiging payak na yun ay mas mabilis at mas nakamamatay kaysa sa alinmang dakilang teknik. Isa lamang itong simpleng anyo ng espada, ngunit wala itong kahit kititing na nasayang na galaw at hindi nagbibigay ng pagkakataong mahulaan ang susunod na pag-atake. Bago pa man gumalaw ang espada ay wala nang makikita, at sa oras na makita ito ng kalaban, tapos na ang lahat. Namutla ang mukha ng mga kalaban. Nanlaki ang kanilang mga mata sa matinding pagkagulat at pagtataka nang muling tamaan ng isa sa kanila sa gitna ng kanyang dibdib. Napasigaw ito habang umuubo ng dugo, "Yan, simpleng anyo lamang ng espada, hindi ba?" Habang tinatamaan naman ang kasama nito sa leeg, bakas ang sukdulang takot sa namumutling mukha nito, wala akong maramdamang kahit anong presensya. Tanging napakalakas na layuning pumatay lamang. Sunod-sunod na umalingaw-ngaw ang kanilang mga sigaw ng matinding sakit sa buong buhanginan habang patuloy silang tinatamaan at hinahiwa sa leeg nang hindi man lang nakagagalaw. Napahawak sa kanyang sugat ang isa sa mga natitirang kalaban, nanginginig ang buong katawan at napasigaw sa kanyang mga kasama, "Hindi na ito maaari. Kailangan nating humingi ng karagdagang tauhan." Bahagyang namula ang mga mata ni Palm Emperor, isang senyal ng dagwang bayani. Si Baek Sang-won ay isang pinunong may hawak sa buhay at kamatayan. Ang mga demonyo at sino mang humaharap sa kanya ay mabubuhay lamang hanggat pinahihintulutan niya. Ipinagwawasiwas niya ang kanyang espada nang may malamig na katumpakan, nang hindi man lamang namamalayang isa-isa na niyang pinapabagsak ang kanyang mga kalaban. Sa bawat bakas ng kanyang tapak, tanging naghihingalong katahimikan na lamang ang natitira. Sa gilid, mahigpit na napakuyom ni Han Solo ang kanyang mga kamao hanggang sa mamuti ang kanyang mga bintit daliri. Nanlaki ang kanyang mga mata habang halos hindi makahinga sa pagpanood sa walang humpay at walang awang pag-atake ni Palm Emperor. Nanginginig ang kanyang boses na napasabi, ang dakilang bayaning may dugo ang mga kamay. Napatitig siya sa mga bangkay na nakakalat sa paligid at nagpatuloy. Ang kasabihang, walang kahit isang araw na natuyo ang dugo sa kanyang mga kamay, ay hindi pala pagmamalabis. Ngayon ko lamang tunay na naunawaan. Patuloy siyang pumatay, at muling pumatay, habang ang oras ay walang tigil na lumilipas sa gitna ng sigaw at dugo. Bakas ang sukdulang takot sa mukha ng mga natitirang kalabang nakatalukbong.
Nanginginig ang labi ng isa at napasigaw sa takot na hindi maaari. Hindi ko akalaing ganito siya kalakas. Bilisan ninyo. Ipaalam agad ito sa Panginoon ng Changyong Pavilion, panandaliang tumigil si Palm Emperor. Huminto ang kanyang paghinga, at mariin, walang emosyong tiningnan ang mga natitirang kalaban. Dahan-dahan niyang itinutok ang dulo ng kanyang espada ng diretso sa kanyang harapan at sinabi na sapat na ito. Nagsimulang mag-ipon ng napakalakas at nakatutulim na asul na enerhiya ang kanyang espada, na nagpang-inig sa lupang kanilang kinatatayuan. Sa isang mabilis na pag-ikot ng kanyang katawan, pinakawalan niya ang kanyang pamatay na kasanayan. Iron Blood Sword, Blue Iron Martial Dance, boom! Marahas niyang pinakawalan ang rumaragasang alon ng asul na enerhiya patungo sa kanyang mga kalaban. Agad na umalingaw-ngaw ang kanilang huling mga sigaw sa matinding sakit. Isa-isang dinaanan at tinupok ng rumaragasang enerhiya ang mga kalaban habang nagsitilamsikan ang kanilang dugo sa hangin. Tila isang dambuhalang alon ng bakal at dugo ang tuluyang lumamon sa lahat ng humaharang sa kanyang daan. Ilang sandali pa, unti-unting naglaho ang usok at enerhiya sa hangin. Napalitan ng nakatutulig na katahimikan ang paligid. Seryoso at walang kapaguran ang kanyang mukha habang malamig na nagsalita, tapos na. Mabilis ngunit may pag-iingat na lumapit sa kanya si Han Solo, inililibot ang tingin sa paligid. Tumahimik na rin ang buong paligid. Itinuro ni Palm Emperor ang isang bahagi ng lupa gamit ang kanyang tingin. Tumingin ka roon. Napakunot noo si Han Solo at nagulat nang makita ang nakatago sa ilalim ng nawasak na buhangin. Isang malapad at matigas na batong tila may itinatagong ancient na simbolo at lihim ang nakatagpo doon. Nilapitan nila ito at pinagmasdan ng mabuti. Makikita ang gulat sa mukha ni Han Solo, huwag mong sabihin. Hindi na niya naituloy ang kanyang sasabihin nang biglang magliwanag ang kamay ni Palm Emperor sa nakatatakot na enerhiya at sinabi na gaya ng inaasahan. May daanang patungo sa ilalim ng lupa. Bang! Isang malakas at direktang hampas ng kanyang palad ang pinakawalan ni Palm Emperor. Natuluyang nagpadurog at nagpawasak sa malapad na batong nakalatag sa buhangin. Umapaw ang usok, at nang mapawi ito, bumungad sa kanilang harapan ang isang madilim at nakalilitong lihim na lagusan patungo sa ilalim ng lupa. Nakatitig sila sa malalim na kadiliman nang magsalita si Palm Emperor habang nakakuyom ang panga na nasa ibaba ang ritual ng Sword Flower. Tumingin siya kay Han Solo at idinagdag na bumababa tayo. Tumango si Han Solo, seryoso at handa na ang mukha sa anumang panganib habang nakatitig sa madilim na lagusan. Magkasama silang humakbang pababa at tahimik na nagpatuloy sa paglalakad sa gitna ng malawak na hagdanan. Makalipas ang ilang sandali ng paglalakad sa kadiliman, bahagyang napahawak si Han Solo sa kanyang dibdib. Napakabigat ng hangin dito. Bumaba ang tingin ni Palm Emperor sa mga dingding. Mukhang umabot hanggang dito ang enerhiya ng pulang buhangin. Bigla silang napatigil ng sabay. Sa dulo ng lagusan, bumungad ang isa na namang dambuhalang pintuan na gawa sa maitim na bakal. Pagkababa nila ng pintuan, lumingon sila sa isang napakalawak at nakatagong kuta sa ilalim ng lupa. Mabilis na nagliwanag ang paligid habang magkakasunod na naglagablab ang mga apoy sa loob ng malalaking palayok na magkakahilerang nakalagay patungo sa isa pang mas malaking pintuan sa dulo. Lumingon silang dalawa sa paligid, binabantayan ang bawat sulok. Maya-maya pa, napatuon ang matalim na tingin ni Palm Emperor ng diretsyo sa kanyang harapan. Isang misteryosong figure ang dahan-daang lumabas mula sa maitim na anino. Ang bawat hakbang nito ay may dalang mabigat na aura. Nakatitig ito kay Palm Emperor habang may munting ngiti sa mga labi, gaya nga ng inaasahan, ikaw ang may-ari ng walang awang enerhiya ng espada na iyon. Bahagyang yumukod ang tao ng may halong pang-uyam at paggalang habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Baek Sang-won. Dakilang bayani, Baek Sang-won, naningkit ang mga mata ni Palm Emperor, bakas ang matinding pagkagulat na mabilis pinalitan ng galit at kaseryosohan. Ikaw, at dito na po nagtatapos ang ika-291 kabanata. Ika-292 kabanata, sa pagpapatuloy. Nakangisi ang isang binatilyo sa kanya kaya napasabi pa si Palm Emperor, ikaw ay si Sehien. Napaisip si Sehien nang makita niya ang nasa tabi ni Palm Emperor. At napasabi siya sa kanyang isip, sino yun?
Dagdag pa nito sa kanyang isip nang makita si Han Solo. Hindi siya isang guro o master, pero hindi rin siya mukhang mahina. Bigla namang napatingin ng may pagtataka si Han Solo kay Sehien. Agad namang iniwas ni Sehien ang kanyang tingin habang bahagyang namumula ang kanyang mukha dahil sa hiya. Napangisi ng pilyo si Palm Emperor nang makita yun at sinabi na, "Ikaw ba ang nagbabantay dito?" Ibinuka ni Sehien ang kanyang kamay na mayabang at sinabi na, "Tulad ng nakikita mo, napakahalaga ng lugar na ito, kaya ako mismo ang humahawak dito." Napangisi naman si Palm Emperor at itinaas ang kanyang kamao habang sinabi kay Sehien, "Ganun ba? Kung ganun." Bigla namang nagulat si Sehien nang makita yun at napasabi na, "Huwag mong sabihin." Biglang dumating ang ilang grupo ng mga tauhan at hamarang habang sumisigaw. Hinto, lumingon sa likod ang lalaking may maskara at sinabi, "Panginoong Sehien, maayos lang ba kayo?" Aasikasuhin ko agad ang lalaking yan. Itinaas naman ni Sehien ang kanyang kamay. Pinaypay niya ito sa hangin at sinabi sa mga lalaking nakamaskara, "Huwag kayong humakbang pabulsa. Kung kikilos kayo sa harapan ng lalaking yan, mamamatay kayo." Pero ang utos ng pinuno ng Changyong Pavilion. Dagdag pa niya, "Ako ang bahala sa lugar na ito. Umakyat kayo at ikandado ang pasukan." Nagulat ang mga lalaking nakamaskara nang marinig yon. Agad silang kumilos at sumigaw, "Nasusunod po." Naunawaan. Napangisi naman si Palm Emperor at sinabi, "Oh, mabilis na pala ang pagpapasya mo." Nakahalukip-kip si Sehien at sinabi kay Palm Emperor, "Ngayon dapat matuto ka ng kilalanin ng maayos ang iyong kalaban." Nakangisi namang tumugon si Palm Emperor, "Nakaisip lang ako ng magandang hakbang." Tulad noong nakaraan, bihag ka na naman. Napasigaw si Sehien at sinabi, "Ano? Akala mo ba tratatuhan ako ng ganyan ulit?" Ngunit isang malakas na batok ang inabot ni Sehien mula kay Palm Emperor kaya napasigaw siya sa sakit. Tumubo ang malaking bukol sa ulo ni Sehien habang nakahalukip-kip si Palm Emperor at sinabi, "Medyo abala ako ngayon. Tumigil ka sa pagdaldal at ihatid mo na kami." Napahawak si Sehien sa kanyang ulo at napasabi, "Aray ko naman," sinabi pa niya, na humantong sa ganito. Napangiti lamang si Palm Emperor habang nakatingin sa kanya. Nagkatinginan silang dalawa at sinabi ni Sehien, "Balang araw papatayin din kita." Ngunit sinabi lamang ni Palm Emperor, "Gusto mo pa ng isa?" Tahimik lamang silang pinagmamasdan ni Han Solo. Makalipas ang ilang sandali ay narating nila ang pasilyo ng taguan sa ilalim ng lupa. Habang naglalakad sila rito, nakatali ang mga kamay ni Sehien at sinabi niya, "Malapit na ang ritual. Sa oras ng daga o hating gabi, doon ito magsisimula." Napalingon siya kay Han Solo nang magsalita ito, "Kung ganon, mapipigilan pa ba natin ito?" Kuminang ang mga mata ni Sehien at tila lumaki ang kanyang ulo sa pagmamalaki habang sinabi, "Mapipigilan mo ito, pero kailangan mong magmadali. Siyempre, apatnubay kita, kaya hindi mo kailangang mag-alala ng masyado." Makikita namang nagulat si Han Solo sa sinabi nito. Napasabi naman si Palm Emperor, "Hehe, hindi karaniwang magalang yan para sa'yo." Naiinis namang sinabi ni Sehien, "Sumusunod lang ako sa kagandahang asal na dapat panatilihin ng isang alagad ng sining ng pakikipaglaban sa mundong ito. Bagaman hindi para sa'yo." Siyempre, pagkatapos ay masaya pa niyang sinabi habang nakangiti, Ako nga pala si Sehien." Pumikit si Han Solo, inilagay ang kanyang kamay sa dibdib, at tumugon, "Ako si Han Solo." Muli na namang isang malakas na batok ang umalingaw-ngaw. Muling bumukol ang ulo ni Sehien habang sinabi ni Palm Emperor, "Itigil ang pag-aaksaya ng oras at magtuon sa paggabay." Tumugon si Sehien, "Aray ko naman. Isa lang ang sinabi ko." Maya-maya ay narating nila ang isang napakalaking bulwagan. Habang naglalakad ay sinabi ni Palm Emperor, "Isipin mong may ganitong espasyo sa ilalim ng banal na ugat, mukhang napakatanda na nito." Tumugon si Sehien, "Ito ay isang espasyong personal na itinayo ng unang emperador ng Chu." Sinabi naman ni Han Solo, "Para itong isang palasyo ng hari." Napasulyap si Sehien at nakangising sinabi, "Oo, isang palasyo ng emperador sa ilalim ng lupa." Taglay nito ang kahulugan ng pagpapatuloy ng kapangyarihang tinamasa sa ibabaw ng lupa kahit sa ilalim ng lupa. Napatingin si Palm Emperor sa itaas na bahagi ng bulwagan at sinabi, "Kung ganon, lagpas 200 taon na pala ito." Muli niyang ibinaling ang kanyang tingin sa unahan.
Bahagya namang nainis si Palm Emperor nang makita niyang nauuna ng maglakad ang dalawa. Makikita sa kwento na, si Baek Sang-won at Han Sol-a, na ginabayan ni Sehyeon, ay dumaan sa mga pasilyong masehi ang pagkakahiwa-hiwalay at nakarating sa gitna ng palasyo sa ilalim ng lupa nang walang sagabal mula sa mga nakatagong puwersa. Makikita ang isang tahimik na silid na may mga nakasalansang halijing may nakaukit na mga dragon. Sa gitna ng mga haligi ay kapansin-pansin ng isang bilog na bagay na kulay dilaw. Napalaki ang mga mata ni Han Sol-a at sinabi niya sa kanyang isip, ito nga ang palasyo ng emperador sa ilalim ng lupa. Nakatingin naman si Sehyeon sa kanya na may nakangiwing mukha at masayang sinabi, pasukan pa lang ito. Hinawakan ni Han Sol-a ang isang haligi at sinabi, bawat isang haligi ay lokar karaniwan. Kuminang ang mukha ni Sehyeon habang nakangiting nakapikit at sinabi, totoo. Kahit ang isang bato ay napupuno ng lakas ng banal na ugat. Ito ay tunay na sa ating kaharian ng Chu. Bigla namang nakapasok si Palm Emperor at sumigaw, tumigil ka sa pagdaldal tungkol sa mga bato at magmadali ka na sa pagsunod. Tumugo naman si Sehyeon, oo. Naiinis siyang napatingin kay Palm Emperor at napasabi sa kanyang isip, ang lentik na ito. Ilang sandali pa ay muli silang nagpatuloy sa tahimik na paglalakad. Biglang nagsalita si Palm Emperor at sinabi ng naiinis, hoy. Hindi mo ba kami sinasadyang inililigaw sa paikot-ikot? Bahagya ring nainis si Sehyeon at sinabi, buwisit ka talaga, matanda. Malapit na tayo. Makalipas pa ang ilang sandali ay narating nila ang dalawang daanan. Napatigil silang tatlo sa harapan nito. Napasabi si Han Sol-a, ito ba? Dinugtong naman ni Palm Emperor, ang panginginig na ito, parang may malakas na agos na dumadaloy patungo sa isang lugar. Naiinis namang sinabi ni Sehyeon, malapit na ang silid ng ritual. Seryosong nakatingin sa daan si Palm Emperor at sinabi, ngayon, itaas mo ang iyong panloob na lakas. Kung hindi, mahihirapan kang magtiis. Tumugon si Han Sol-a, oo. Makikita ang daan na nababalot ng napakalakas na puwersa mula sa kailaliman. At dito na po nagtatapos ang ika-292 kabanata.